na makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen and amen. Po, mamaya ko, tama ang sabi ng awit, kung hindi ngayon, kailan pa. Hindi po natin alam ang ating pong bukas, hindi natin may pagmamalaki kung tayo po'y buhay pa. Ano man ay maaaring mangyari, kaya nga mga minamahal na ngayon natin napakinggan ang tinig niya, na nag-aanyaya, ngayon din po natin siya tutugunin. Ang wika nga ng Biblia, sa Apocalypse 3:20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan na tumutuktok. Kung ang sino may nilidiringgin ng aking tinig at buksan ang pinto, ako'y kakain kasalon niya. Ako'y papasok sa kanya at kakain kasalon niya at siya'y kasalo ko. Opo, mamalamal ko, ang paanyaya ng ating pumahal na Panginoong Diyos ay tuwi-tuwi na at laging nariyan upang tayo po ay palapitin sa kanya pong at tayo ay inaanyayahan at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Kaya nga po, maaari na natin po itong tugunin ngayon din. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Thursday, everyone. Ako pong muli ang lingkod kay Kristo, si Brother Marlon Diego. Nag-aanyay sa inyo na sa loob ng isang oras, tayo may magsama-samang katagpuin natin una ang ating pumahal na Diyos. Hanapin siya habang siya ay matatagpuan. Pakinggan ang kanyang tinig habang ito ay mapapakinggan. At put God first and you will never be lost. Sama-sama nating umawi tayo papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa atin. At binabati rin po natin ang ating pong mga nakakasama sa ibang bansa ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, anumang pong oras ang inyong kinalalagyan. San man dako kayo ng mundo naroroon ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala at huwag niyo pong malilimutan. God loves you and He cares for you dearly, at ang kanyang blessing na masagana ay nais niya na ito'y ipagkaloob sa bawat isa sa atin. At atin pong binabati rin ang ating mga kamanggagawa sa pamamagitan po ng social media sa Google Meet at FB Live. Yan, ating binabati po sila Brother Dong at ang kanyang buong family. Good morning. At ang ating pong mga kasama pa dito sa ating pong Google Meet, Sister Ami, Ate Edith at kay Sister Margal at ang inyong pong mga buong family. Go ahead, Brother Dong. Walang sound. Audio check nyo. Wala. Brother Dong, nakatanggal na yung iyong microphone button. Supposed to be. Ayan. Sige. Go ahead. Wala, Brother Dong. Okay, baka mayroong pipindutin na dapat pindutin. Okay, so atin pong binabati rin ang mga nasa FB na nagsipag-tune in. Andyan sila, Sister Imelda, sabi niya ay Happy God First Morning. Sabi niya dito, every gising is a blessing. Happy Thursday to all. God bless us all. At si Brother Chris Pongski and Sister Annelie at kanyang buong family, good morning. Blessed morning po sa lahat. Ayan, all the way from Santa Maria, Bulacan. At ganyan din po si Nanay Eva at Tatay Mando Caños. God first morning po sa lahat. Happy morning devotional sa lahat. At sa mga taga-Ipag Church, yan, magkita-kita po tayo sa Sabado kapag meron tayong fellowship dyan po ninyo. Brother lang, yan, meron na. Sige, go ahead. Good morning po sa lahat. Yan. Ayan, okay. Thank you so much. At atin pong binabati rin si Ate Mary. Sabi ni Ate Mary ay, God first morning po. God bless our devotional. God bless the family. Thank you sa mga prayers. And God bless you po sa inyo pong buong family. At ganyan din Sister Leia Gumayaga, sabi niya, good morning. Happy Thursday po sa lahat. God bless us all. At kung kayo po ay nandiyan na sa FB, ay maaari na po kayong maglagay na yung po mga pagbati. Shout out po. At kung meron po kayong mga prayer request, lagay lang po dyan. At amin po itong ipagpipray mamaya lamang o kung di man naaabot ay sa ating pong closing prayer.
At hayaan nyo rin na natin naman pong babatiin ang ilan sa mga nag-komento, nag-react, nag-share ng video at nanood ng video kahapon at kagabi. At atin din pong binabati ang ating pong mga subscriber na sa atin pong YouTube channel sa God's Messages of Love Ministry. At nawa mga naman ko ay inyo pong i-search ang ating pong first upload. Madali nyo pong mahanap ang ating pong channel kung yun po ang inyong gagawin. Hanapin nyo lamang po ang morning devotional. Pagkatapos po ay mahal ka ni Jesus. Yan, pagka sinerch nyo po yun, ay mas madali nyo pong mahanap. At pakipindot po yung icon po nung yung pong profile picture nung pong God's Messages of Love. Parang si litrato o ano po ni Jesus Christ na mayroon pong taong harap yata po yun. Ayan. At paki-like and subscribe po at pakipindot nyo rin po yung notification para ma-notify ko kayo sa mga bagong uploads. Ayan. Thank you sa mga subscriber po. Lalo na yung aking mga kasamahan sa hanap buhay na kahapon ay pinakiusapan ko at agad-agaran po sila po ay tumugon. Kaya nga mga kapatid, ay ganun din po daw tayo, maging maalab po tayo sa pagnanais na ano bang paraan ang maaari nating magawa ay para sa kalwalhatian ng ating pong Diyos ay gawin po natin. Mas marami ang mag-subscribe, mas marami po makikinabang, mas marami ang mag-share, mas marami po ang makakapakinig at makakaalam. Kaya nga po, magmalasakit po tayo, mga mahal. Okay, so atin pong binabati sila Sister MJ, Sister Ana Belbarrios, gayon po Sister Jennifer Casimo, Bot Gibara, Sir Raul Di Castro, ang ating pong kasamahan sa ng buhay, Mox Tolentino, at gayon din si Manang Melda Gustilo, si Nanay Aurora Erenya, kasama natin kagabi, at binabati po natin mula sa Georgia at sila Sister Mina at kanyang buong family din na kasama ni Nanay Aurora, Sister Anelia Cabahit, Sister Efren Portes at gayon din po ang aking pong kapatid Donna Felicitas at alam ko flight nila ngayon. Atin po ipag-pray ang kanilang pong pag-flight patungo sa General Conference. Isang buong mag-anak po silang pa-flight at meron po silang ministry doon at atin po isama rin sa pananalangin. At gayon din Sister Giselle Perona at gayon din naman ang ating pong hipag at ang kanyang pamilya, Romel Sabino, at gayon din po si Brother Jerome Bitog, at gayon din po si Sister Lynn Rose, at ang aking pinsan, si Maria Criselda Gomez, si Ate Gay. At gayon din po si ating pong kaibigan, kapatid sa hanap buhay, Mimosa Enriquez. At gayon din natin po binabati ang ating pong kinabibilang ng distrito, ang South Bataan District, sa panguna ng ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa. At gayon din naman po ang ating pong kinabibilang ng Area 3, ang Bataan, Olongapo at Zambales ng mga churches, panguna natin pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At ating binabati rin po ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambao at Galarce at Santos Clan ni Sister Imelda, at ang ating mga kahanap buhay, mga katubig, tayo po ay gamising-gising na. At bago tayo maging abala kung saan-saan man, ay tayo po muna huminto panandali at ating katagpuin natin po mahal na Diyos. Mag-morning devotional po tayo. Kumain tayo ng isang spiritual na almusal na inenda ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. At kayo din po ay ating pong binabati at pinasasalamatan ng ating pong sponsors and followers. At kayo din ang ating pong mga sharers po natin, mga masisipag at magigiting nating bayani. Yan, sila Brother Donald Jones, Ate Sara Maria, Ate Juby Mikit-Pikit, Ate Senistalita, Sister Per Reyes, Sister Jennifer Casimo, Sister Nora Arena, Sister Imelda Diego, Ate Tessie Oluber, Sister Maylin Basea, at ang anak niya na si Rayleigh, ganyan si Tita Lolet. At happy birthday, maligayang kaarawan. Ang sabi po ng FB ay birthday ngayon ni Cristina Sabino. Nawa, marami pang birthdays ang inyong pong maging karanasan
na pinuno ng ating pong mahal na Diyos ng kanyang napakayaman at saganang blessing. At ang pag-iingat, gabay at kapangyarihan at pag-iingat, gabay at presensya natin pong banal na Diyos ang inyong pong laging maranasan. Okay, sa ating pagpapatuloy sa pagpupuri sa pamagitan ng pag-aawitan, ay umawit po tayo ng isang pampamilyang awitin. Minsan pa pinapaalalahanan tayo, mga minamahal ko, na marapat lamang ang buong family ay involved at ang buong family ay magkakasama sa ilalim ng ating pong Panginoong Hesus. At ating awitin po ang As for me and my house, we will serve the Lord. Ari natin pong sabayan. Atin pong pambungad na awitin, handa na po natin ating sarili sa presensya ng ating pong mahal na Diyos. Awitin po natin ang Come Holy Spirit, I Need You. Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba sa Espiritu at Tuhanan. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ikaw ang manlalalang manunubos at tagapagligtas sa aming buhay. Ang pag-ibig mo wagas at di nagmamahal doon ngayon at magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos na mahabagin, maawain, mapagpatawad, mapagkalinga. Sa umagang ito kami po'y nanginang tawad sa naging pagkakasala, di man po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Sa arawan na aking kapatid na si Christina Sabino sa kanyang 46th birthday, patuloy niyo po siya pagpalain ng marami pang kaarawan ang dumating sa buhay niya. Salamat din po Panginoon sa paggabay niyo sa akin sa high blood ng 170-110. Ako inyong ginabayan at iningatan na hindi niyo po ako pinabayaan, na ako inyong tinulungan na makasurvive. Ganon din naman po, nagpapasalamat din po kami kay Ma'am Amelia Soriano sa pagtulong sa Lamau Mission Group. Patuloy niyo po siyang pagpalain na marami pa pong pagpapala ang makamtan niya, na bigyan siya ng kalakasang kalusugan magamit sa inyong gawain. Ganon din naman po, salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po'y nakatagpo ng kahabagan at kaawan sa inyo, Panginoon, maaari po ba pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke,
Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, Ate Susan kapatid ni Kuya Baby Jones, si Nanay Niring Mark Mercado, si Monique Angeles, Kuya Winfred Mocodompis, Julius Corpus, na may mild stroke. Ganun din naman ang mga dinadialysis at candidate for dialysis. Si Kuya Sam Guillermo, Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nonoy Agpilan, na Tatay Faustino Calayo, Mariela Aslis Segundo. Ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, kay Janet, kay tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Abiliera, Alexa Berador, Kuya Filomeno Cuenca, TJ Marcelino, Berta Urbanos, Marco Altarejos, John R. Lucas Agustin, Ana Teresa Manila, Sister Nancy Arrojado. Idadalangin din po namin sa inyo continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan. Ganyan din naman kay Tito Boy, kay Jackie Singh, kay William Marquez, kay Nanay Diding, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes, patuloy na kagalingan na siya po ay makalakad na at tulungan po siya sa mga therapy. Idadalangin din po namin sa inyo si Tita Roel Lopez, Tatay Mando Caños, Kuya Benny Doniego, Brother John, Brother Erwin, Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Gutimas, Pastor Neil Adin Gutimas, Sister Auntie Vic Fernandez, Sister Angie Gutimas. Ganun din naman po Sister Lady Bitog, Sister Abby Ambrosio at ang kanyang nanay, Nanay Bonita Kabakungan, Nanay Esther Kaibigan Tabian at ang kanyang mga apo, kay Nanay Baby Benitez, kay Tita Mary Abkilan, ganun din naman kay Mama, kay Nanay Josepina, patuloy na kagalingan kay Ate Edith at kay Kuya Mitch Bosch, kung ano man ang kanilang mga nararamdaman, inyo po silang gawaran ng inyong mapagpalang kamay mula ulo hanggang talampakan. Dinadalangin din po namin sa inyo si Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Melly Polorin, Engineer Humanol, Joshua and Libby Roche, si Sister Jessa, ang anak ni Ate Marlene Ligaspi na ma-sleep disease ang asawang si Kuya Rapi. Ganun din naman po Nanay Narcisa, si Ate Edith Jones, si Ate dito Kuya David Jones, at ganun din naman si Ate Tita Baluyot, Ate Leila Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Ben Ferrer at ang kanyang ating si Sister Lizelle Timario, si Ate Sarah Marie, si Ate Rebecca Pilayo, si Kuya Jack Ortego, si Roda Dawal na may heart problem. Ganun din naman po dinadalangin din po namin sa inyo si Ate Minda Aquino at si Ate Marina Langrio, health and healing and recovery sa rananasan niyang operation, at ganun din naman po kalusugan sa kanyang buong pamilya. Dalangin din po namin sa Kuya Dina Mateo at Tiberis Peguera at Rosemary Pilinan, Nanay Linda Custodio, si Ate Pe Reyes, Marvin Rabosa, Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan. Ganun din naman si Baby Adi sa kanyang kalusugan. Si Sister Queenie Dongka sa health and healing and recovery sa nananasan niyang operation. Gerald Dogo, Sister MJ, health and healing and recovery. Si Kuya John Villarosa, ganun din naman po si Tatay Ricardo Bacobe sa kanyang karamdaman, at si Tita Nene, si Tito Ben, si Melissa Infancy sa brain bleeding, si Tatay Moises Basaya, si Yula na anak ni Sister Ann na may pigsa sa ulo ay patuloy niyo po siyang pagalingin. Ganun din naman po si Tita Pelil Sulilapsi, niyo po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman. Dinadalangin din po namin sa inyo si Pastor Ray Escabosa sa kanyang nalalapit na operation. Inyo po siyang tulungan na maging successful po ito. At si Kuya Dante at si Kuya Ernie, si Matthew Tusi na makapagsalita na ang batang ito, si Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan, si Abby na siya po ay makatayo na at makalakad, at si Melanie Malit sa kanyang MRI, naway maging normal po ang result. Si Rayana Ligaspi sa kanyang operation, maging successful po ito. Ganun din naman po si Nanay Rosalina Miranda at si Sister Laura Padilla, health and healing and recovery sa rananasan nilang operasyon. Dalangin din po namin sa inyo si Ate Josephine Irog na nasa hospital na may diabetes. Inyo po siyang tulungan at siya po ipagalingin. Si Skyrel Gabriel, health and healing, na siya po ay makapagsalita na at makalakad. Dalangin din po namin sa inyo si Sister Sol, si Brother Tolitz sa kanilang kalusugan, at si Sister Nina. Ganun din naman po ang anak ni Ate Tina Lat na na-aksidente. Dalangin din po namin si Brother Marlon Diego sa kanyang kalusugan.
Ganun din naman po Sister Jeng, Sister Donna, si Sister Iris na nasa Cisco na nasa ospital, at ang Manyaol family, at ang bawat isang may karamdaman na hindi ko po nabanggit ay patuloy na po silang gawaran ng iyong mapagpalang kamay, nag-aalis ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan, pasbasan at pagpalain ng gamot, tubig, pagkain na dumadali sa kanilang katawan, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan sa bawat may karamdaman. Blessings sa aming morning devotional, 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito. Ibalik sa kanila siksik-liglig umapo ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa inyong gawain, sa inyong mga banal na salita. Ganun din naman kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at manugang at ako ni Ate Minda Aquino, kay Tio Miguel, sa lahat ng OFW workers, saan sila naroon niyo po silang patnubayan, si Edwin Garcia, si Hazen, si Mark Peroca, Yanni Caballerosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumuyagay, ang buong pamilya ni Ate Pereyes, ang buong pamilya ni Tita Feli, ganun din ang buong pamilya ni Ate Laura, si Kayla, si Kylo, at si Kathleen panumbalikin sa pananampalataya. Si Eloy Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace. Sister Jane Argumido, Kevin Silverio, in pursuit of faith, blessing and guidance. Kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, kay Lola Elena at kay Lola Romy, ang may pinagdaraan ng problema, maging magaan ang kanilang pasanin sa tulong ng Panginoon. Tatay William Balicoco and family, Arlene Bosa, Manyaol family, Baluyot family, Sister Marlene Basaya, Basaya family, Ate Tina Lat, Angel Pulveras, Reyes family, Sister Sheila Albanza, Sister Annalyn Puntod, si Jacob at si Joshua na anak ni Sister Marge, ganun din naman si Ate Judith at ang kanyang asawa, si Kayla, at ganun din naman si Dayan, at ang Santa Cruz SDA Church, magkaroon ng peace and unity. Si Jester Joy Hinampas, sa kanyang interview siya po ay makapasa at makapagtrabaho. Dalangin din po namin sa inyo ang Bible student and newly baptized ng Barangay Tambo Music and Ministry Guidance and Protection and Blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu sa kanyang pamilya, ang Lamau Mission Group, ang Imelda Church Building at ang Kinawan, ang CLPM. Ganun din naman ang ginaganap na crusade sa buong mundo. Inyo po itong patnubayan. At ang Women Ministry Crusade nila Sister MJ, inyo din po itong patnubayan. At ang lupa ni Tito Boy, mabili ng kaloban siya maganap at dipong sa amin. Ang mga bagong binyagan sa Lamaw Mission Group, inyo po itong tulungan. At ang yung anak na pa-flight po ngayon, ang kanilang pamilya, si Pastor Ian Felicitas and family, naway makarating po sila ng maluwalhati sa GC at magampanan ng kanilang mga tungkulin na pasana na kanilang gagawin po doon. Sila po inyong patnubayan. Ganun din naman ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito, itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahira nilang sa kabanalan ng kanyang labi, pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalitain, maging pagpapala sa bawat isa. Bigyan po kami ng magandang internet connection. Ito po yung kawan ni Satanas, lokoban kami ng libo-libo anghel na sa amin gagabay hanggang kami makatapos ang pagpapala ng langit ang siyang maranasan sa pakikinig ng iyong mga banal na salita. Ito po sa dalangin sa matang sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen and amen. Salamat kay Sir Melda sa kanya pong panguna sa atin sa panalangin. Purihin natin, pasalamatan natin at ating sama-samang sambahin ang Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na may-ari ng lahat. Kung wala siya ay wala po tayo, mga namahal ko. Sa kanya nanggagaling ang lahat-lahat ng ating pong kailangan upang tayo umiral. Gaya nga po ang sabi ng siyensya, ay kailangan daw ng tao ang hininga, at gayon din ang pagkain, ang tubig at ang sikat ng araw upang siya po ay magpatuloy umiral. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang ating pong Panginoon Jesus ang hininga ng buhay, siya ang tinapay ng buhay, siya ang tubig ng buhay, at siya rin po ang liwanag ng salibutan. Kaya nga tama po ang sabi ng siyensya, kailangan po natin si Jesus upang tayo po, mga minamahal ko, ay magpatuloy umiral. Okay, every gising is a blessing. Kaya nga po, lagyan ng ngiti ang ating mga labi at tayo po, mga minamahal ko, ay magalak sa Panginoon at sasabihin ko muli ay magalak tayo sa Panginoon. Atin pong hayaan na tayo ay atin pong i-decide na maging mabuti ang ating kalusugan sapagkat sa pagngiti, mga minamahal ko, yan daw po ay isang medisina. Sapagkat ang wika ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dry at the bone. Samantala, ating pong binabati ang ating pong mga hindi nabati kanina, Sister Nora, Sister Raquel, at ganyan din kay Ate Sara. Good morning, good morning, good morning. Happy morning devotional po sa inyo. Good morning po. Happy Thursday po. Happy morning devotional and God bless us all po.
Good morning Good morning po. po. Good morning Morning po po. sa atin lahat. Happy Thursday po. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon. Pauman niyo po ay magbukas ng ating pong camera, ano po, medyo okay. Ayan, thank you so much sa inyong pong pagtugon at maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagsubaybay at kayo na riyan. Nawa ay till Jesus comes, mga kapatid, ay tayo po ay laging maging mahalap. Ako po ay nakikisuyo sa inyo mga minamahal ko na kung meron pong panahon na tayo po ay maging maalab, ngayon na po yun. Wala pong bibitiw, mga minamahal ko. Kung wala man po kayo dito sa ating pong pagtitipon, ay magtungo po kayo sa ibang mga pagtitipon na ang kakatagpuin po natin ng ating pong Panginoon Jesus. Aking pong pakiusap, mga minamahal ko, na habang papalapit ang ating pong Panginoon, ay ang ating pong puso rin naman ay papalapit sa Kanya. At binabati rin natin ang lahat na nasa FB Live na hindi po natin nabati. Si Tatay Ricardo at Nanay Lida Bacobe, good morning po sa lahat. God bless us all. At si Ate Rita Hornal, good morning, God first morning. Okay, so ang oras po natin ay 6:55 in the morning. At tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na at halina po. Tayo po ay mag-morning devotional na ang buong family po ay magkakasama magtungo sa altar ng Panginoon at nagkakaisa sa ilalim ng bandera natin ng Prinsipe Emmanuel ay atin pong sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Akin po kayong inaanyahan na panandalian muli tayong manalangin. Ama, kami po'y handa na upang kayo po'y katagpuin. Kami po'y nauuhaw at nagugutom sa inyong salita. Sa inyo pong espiritual na almusal na ihanda, kami po ay magsama-samang ito po ay tanggapin. Nawa maging pagpapala ang aming pong gagawing pagtitipon sapagkat kayo ang siyang mangunguna. Ang banal niyong Espiritu o Diyos ang siyang magsasalita. Maghahanda sa aming pong tenga upang makinig. Sa aming mga puso't isipan upang tanggapin ang iyong mga katotohanan at ikapamuhay po ito upang ito po ay lubos na maging pagpapala sa amin at bumago ng aming pong mga buhay ang iyong pong mga katotohanang salita at ang katotohanan nyo ang siyang magpalaya sa amin. Maasa rin kami, O Diyos, ng iyong mga anghel ang itatalaga upang kami po ingatan at bantayan na huwag kami mapasok ng tukso. Makatapos po kami, O Diyos, na kayong nataas ng luwalhati, na bigyang kapurihan at kayo lamang, Panginoon, at wala na pong iba. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa panalangin sa kapatawaran ng aming pagkakasala, alang-alang po sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, hayaan niyo po natin pong i-share sa screen ang ating pong babasahin ngayong umaga. At ating binabati po si Tita Lodet. Happy God first morning po. At kamusta na po kay Sister Irish? Nawa ay mabuti na ang kanyang kalagayan. Okay, so ating pong i-share sa screen ang ating pong babasahin ngayon. Ngayon po ay June 19. Napakatulin po ng panahon, ano? At nasa laylayan na naman ang ating pong ng buwan, ang ating pong panahon, ano po? Parang kailan lang, kapapasok lang ng June at heto't magtatapos na naman. At malapit na naman magtapos ang taon kapag lumampas ng June. Okay, ang sabi po ng title, nakakakumbinsing kapangyarihan ni Jesus. Ang sabi po ng Lucas 4:32, at sila'y nanggilalas sa kanyang aral sapagkat ang kanyang salita ay may kapamahalaan. Inaanyahan ko po kayong muli na atin pong bigyan ng paggamit ng ating katwiran, ang ating pong mga mababasa, wag lang basta maniwala, kundi pag-aralan. At magkakasama po tayong manalangin, mga minamahal ko, na ang mensaheng nakapaloob dito ay maging ating pong pagpapala na nilaan sa atin ng Diyos upang ating pong makuha. Intensyonal ating pong hanapin ang ating Panginoon Jesus at intensyonal ating pong tanungin ano ang mensaheng nais ng Diyos na ating pong malaman at mapakinabangan ngayong umaga. Okay, heto po ang laman ng ating pong babasahin. Wait lang po, wala sa akin dito sa malaking screen. O, yun. Okay. Ang misyon ni Jesus ay ipinakita na sa pamamagitan ng mga himalang nakakakumbinsi. Ang kanyang doktrina ay nakamamangha sa mga tao. Ito ay hindi magkasalungat na panalita ng mga eskriba.
puno ng metisismo, nabibigatan sa mga walang katotohanan ninyo at walang kabuluhang mga paghatol. Ngunit ito ay isang sistema ng katotohanan na nakatugon sa mga nais ng puso. Atin pong baliktanawan ang ating pong Panginoon Jesus nang siya ay nagministeryo sa lupang ito. For 3.5 years, he ministered mga minamahal ko. Ginawa niya ang kanyang pong misyon at kanya pong tinuruan ng kanyang mga alagad at ipinakita sa lahat ng kanyang mga kakasalamuha ang misyon niya o Diyos, mga minamahal ko, na kung saan ay ipakilala ang Ama, ano po, at masumpungan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano po. At ito po ay ginawa niya sa pamagitan ng kanya pong mga makapangyarihang mga gawa, yung kanya pong mga pagpapagaling, yung mga pagpapakain ng libo-libo mga naman ko, yung paglakad sa tubig, yung pagpapatigil ng isang unos, and so on and so forth, marami pang iba. Na kung saan ito rin ay sinamahan ng pagpapahayag ng salita ng ating pong Diyos, pagtuturo sa mga tao mga naman ko, no? Kaya nga ay siya po ay nagministeryo sa pamagitan ng healing at ng preaching, mga minamahal. At sa lahat ng iyon ay ito po ay mga makapangyarihang paraan ng nakakakumbinsi ng mga pagpapahayag. At malayong malayo sa kaparaanan nitong mga eskriba at pariseo mga minamahal ko, no? Kaya nga yung buong katotohanan ay naipahayag. Kaya nga sabi dito, ang kanyang pagtuturo ay payak, malinaw at komprehensibo. Kaya nga alam nyo na angkop ang sabi sa nabasa ko, no po. Ito po ay isang paalala sa atin. At lagi ko pong pinapaalala sa aking sarili. Sabi na Sister White, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan po daw ay ito'y ating dadalhin sa isang malakas, malinaw, naiintindihang tinig. Mga mahal, sapagkat sa sandali na hindi natin madala ng malinaw ang kanyang mensahe, ay nananakawan natin ng Diyos sa kanya pong pinagkatiwala sa atin. Kaya nga dito sa ating pong binabasa, ang sabi niya, ang kanyang pagtuturo ay payak, malinaw at komprehensibo. Kinakailangan po, ganun din ang ating pong gagayahin, mga naman ko, Christ method alone lagi. Po, okay, ang sabi po dito, balik tayo sa ating pong pinag-uusapan. Ang sabi niya ay ganito pa, ang mga praktikal na katotohanan kanyang binigkas ay may kapangyarihang nakakakumbinsi at nakakakuha ng atensyon ng tao. Maraming tao ang nagtagal sa kanyang tabi, namangha sa kanyang karunungan. Nakakatuwang isipin mga minamahal ko kung kaya. Ang sabi sa ating pong sa isa sa nabasa ko, sabi niya, kung tayo daw po ay magbabasa ng Biblia, o tayo daw po ay makikinig, ay sasamahan daw po natin ng imahinasyon. Lalagay tayo doon sa lugar, atin pong dadamhin, yung pong nagaganap na yon ayon sa ating nabasa at ating napakikinggan. Kaya nga, nakita natin na ang ating pong Panginoon Jesus, kapag siya'y nangangaral, kapag siya po ay nagminister, ay yung pong mga tao ay naroon at nagtatagal sa kanyang tabi. Ganun din po tayo, mga naman ko, no? Aba, kung tayo po ay medyo nilalayuan na ng ating pong mga kapwa-tao, ay meron pong hindi magandang dapat tayo makita. Na para bang pagka ikaw ay nariyan ay allergic sa iyo, ay meron pong hindi ayos, ano po. Kaya dito sa ating pong tinitingnan, ay yung ating pong Panginoon Jesus sa kanyang pangangaral ay na siya po ay sinasamahan at na may nakikinig sa kanya. Ang sabi dito, ang kanyang paraan ay tumutugma sa mga dakilang katotohanan na kanyang ipinahayag. Walang paghihinantawad, walang pag-aalinlangan, ni anino ng pag-aalinlangan o kawalang katiyakan na maaaring iba ito sa kanyang ipinahayag. Ayan po, kailangan tiyak tayo. No, ang ating pong Panginoon Jesus, sapagka siya ay nangangaral, tiyak sa kanyang pinangangaral. Kaya nga, ang sabi, bago ka magturo sa iba, kailangan ikaw muna ang mag-aral. Kasi baka mamaya, yung iyong tinuturuan, mas marunong pa sa iyo. Ang sabi nga sa palasak natin binabanggit, you cannot teach what you do not know, you cannot give what you do not have. Ang ating pong Panginoon Jesus,
sa kanya pong kaparaanan, mga mahal ko, ay tiyak na tiyak ang kanya pong itinuturo. Walang pag-aalinlangan, no? Kaya nga ito po ay nakakakumbinsi. Ito po ay nakapapaniwala. Biruin nyo, halimbawa, mga kapatid, take for example, kung halimbawa tayo po yung nagpapahayag. Pinapahayag natin na sa piling ng Panginoon ay meron kang kapayapaan, samantalang ikaw mismo ay walang kapayapaan. No po, ikaw ay balisa, ikaw ay stress, ikaw ay depressed. Aba, paano pong maniniwala sa atin kung ganun ang nakikita sa atin? Ganito po ang sabi ng ating pong binabasa. Yung atin pong Panginoon Jesus sa kanyang pangangaral ay talagang convicted siya doon sa kanyang pinapangaral. Bago tayo magpapaniwala ng iba, dapat muna ikaw mismo ay naniniwala. Mga kapatid, ulitin ko po, bago nating naisin na maniwala sa atin ng iba, dapat tayo po muna nakumbinsi doon sa ating pong sinasabi, partikular sa ating pong pinag-uusapan, yung pong aral ng ating pong Panginoon. Okay, ngayon, ang sabi pa dito, binanggit niya ang makalupa at makalangit, ang tao tan banal, na may positibong otoridad. Ang mga tao ay namangha sa kanyang doktrina, sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Tandaan natin, ano po ang may kapangyarihan? Yung salita ng ating Panginoon. Ano po ang aral sa atin, mga kapatid? Hindi po yung bibig natin, yung ating sinasabi, yung ating kaisipan, ang siyang magpapalapit sa tao, sa Diyos, kundi yung pong salita ng ating pong Panginoon Jesus. Ano pong sinasabing muli? Kinakailangan po, mga minamahal ko, yung ating sinasabi ay salita ni Kristo. Opo, kaya nga sa pagbabible study, madalas ko nababanggit sa pagtuturo natin sa ating mga kapatid, sikapin po natin na kapag may nagtatanong, ay Biblia ang pasagutin. Sapagkat kung ang ating pong bibig lamang ang magsasalta at tinanong ka, saan ko ba mababasa yung sinasabi mo? Patay na. Okay, kaya nga dito lamang sa ating pong pinag-aaralan, ang sabi niya, ang salita ni Kristo daw po ay may kapangyarihan. At sa pagpapatuloy, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas. Ngunit hindi siya tinanggap ng mga tao. Bagaman nakita nila ang kanyang mga kamangha-manghang gawa at namangha sa kanyang karunungan, hindi niya naabot ang kanilang inaasahan sa Mesiyas. Anong naging problema? Gaya po ng ating pong nakakaraang pag-aaral. Sapagkat meron pong inaasahan ang kanya pong bayan. Partikular, yung may mga matataas na tungkulin sa relihiyon. Ang kanilang inaasahan, yung kanilang interpretasyon na sa makamundong pagliligtas, sa kamamundong sa pagdating niya ay isang hari na magliligtas sa kanila, na ibabalik sila sa pedestal na kung saan dati silang naroon, yung panahon ng mga hari, sila Haring Solomon, yung Golden Age of Israel, na sila po ay pakakawalan sa kanila pong pagkaalipin sa bansang sa kanila po ay bumihag. Yun po ang kanilang thinking. Kaya nga nang dumating ang ating Panginoon Jesus sa pinaka-humble na pagdating, at ang kanyang ministeryo, minamahal ko, ay kanilang nasumpungan, bagaman kamangha-mangha, kagila-gilala sa kanyang mga gawa, at ang kanyang pagtuturo ay sinasabi nilang sila po'y namangha, ngunit hindi sila naniwala. Kaya nga, mga kapatid, ito po ay paalala rin sa atin, kailangan po yung pong katuruan ng Biblia ang ating pong titingnan. Huwag po natin pasunodin ng Biblia sa gusto natin. Sapagkat kapag gano'n ang ating ginawa, wala po tayong iniwan dito sa ating pong pinag-uusapan. Hindi rin tayo maniniwala sa Kanya. Kasi bakit? Meron kang interpretasyong gusto mong pasunodin ng Biblia. No? Ay sabi nga, gusto natin na masarap na pagkain. Ang ginawa ay yung aral ng Biblia na dalisay, payak, at tama ay hinaluan ng hindi maganda upang pasunurin lamang ang gusto ng tiyan. Ang minamahal ko, matuto po tayo mula sa ating pong mga pinag-aaralan. Sabi dito, sa pagpapatuloy, sila ay inutusan na humanap ng makalupang karangyaan at kalwalatian sa pagdating ng kanilang tagapagligtas. At pinangarap nila na sa ilalim ng kapangyarihan ng leon ng tribo ng Juda, ang bansang Hudyo ay tataas sa kadakilaan sa mga bansa sa daigdig. Yun nga po yung nabanggit ko kanina. Kung anong dahilan kung bakit hindi naniwala, bagaman kapani-paniwala ang ating pong Panginoon Jesus. Sa mga ideyang ito, ay hindi sila handa na tanggapin ang mga
mapagkumbabang guro ng Galilea. Bagaman sila ay dumating tulad ng inihula ng mga propeta na siya ay darating, hindi siya kinilala bilang ang katotohanan, ang liwanag ng mundo. Bagaman siya ay nagsalita ng hindi kailanman nagsalita ang sinuman, dahilan ang kanyang anyo ay mapagkumbaba at hindi nagpapanggap. Siya ay dumating na walang mga kasama na makalupang patyent at kalordian. Gayunpaman, mayroong isang kamahalan sa kanyang mismong presensya na nagpasya sa kanyang banal na katangian. Kaya nga mga minamahal ko, bagaman nariyan ang katangian ng ating pong Panginoon Hesus, nagpapatotoo na siya po ang itinuturo ng mga propesiya ng Biblia, ay kanila po itong tinanggihan. Bakit? Sapagkat sa kanilang kaisipan may nabuo ng isang litrato kung ano ang dapat na darating na Mesiyas. Ngunit hindi naabot ng kanilang kaisipan, kaya ang ginawa, tinanggihan si Jesus. Mga kapatid ko, huwag nawa tayong bumagsak sa ganitong kalagayan. No po? Kundi ang Biblia ay tanggapin bilang salita ng Diyos buo. No po? All of the Bible and the Bible and the Bible alone. Mga minamahal. At magpahanggang ngayon, ito pong ating pinag-uusapan ng mga tao ay hindi po tinatanggap si Kristo at hinihintay pa rin magpahanggang ngayon ang ipinangakong tagapagligtas. Okay, ang sabi pa po dito, gayunpaman mayroong isang kamahalan sa kanyang mismong presensya na nagpasya sa kanyang banal na katangian, ang kanyang mga asal. Bagaman banayad at nananalo ay nagtataglay ng otoridad na magbigay inspirasyon sa paggalang at pagkamangha. Nag-utos siya at iniwan ng sakit ang nagdurusa. Narinig ng mga patay ang kanyang tinig at nabuhay. Ang nagdadalamhati ay nagalak at ang pagod at nabibigatan ay nakatagpo ng pahinga sa kanyang mahabaging pag-ibig. Ang pilay, bulag, paralitiko at ketongin at yaong mga dinapuan ng lahat ng uri ng sakit ay lumapit sa kanya at pinagaling niya silang lahat. Sinang-ayunan ng langit ang kanyang pag-aangkin na may makapangyarihang mga pagpapakita. No doubt, ang ating pong Panginoon Hesus ang siyang ipinangakong manunubos at tagapagligtas. No doubt, mga naman ko, siya ang pinatotohanan ng banal na kasulatan. Siya ang sabi nga, kaya sabi ng Juan 5:39, sinasaliksik niyo mga sulatan sapagkat sa iniisip niyo sa mga iyon na meron kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan ang buhay ng ating pong Panginoon Hesus. Kaya nga po, mga minamahal ko, ngayong umaga, nawa sa ating pong pinag-aralan, nakumbinsi tayo sa kapangyarihan ni Jesus na siyang ating tagapagligtas, siya ating kailangan, siya po ang ating pong tulong, siya po ang ating kalakasan, siya po ang lahat-lahat sa atin. Kaya halina, tayo po ay lumapit sa paanan ni Kristo. At halina, tayo po na nabibigatan lubha sa ating mga pasanin at makakatagpo tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa gaya ng kanya pong ipinangako. Okay, so yan po ang ating pong pag-aaral ngayon. At ating pong simulan na magbulay-bulay. Ating pong tingnan ang mga mahalagang mensaheng nakapaloob sa ating pong binasa. At kung meron po tayong nais na i-share na refleksyon, ay atin po ito, mga minamahal ko, na gawin ngayon. At gaya ng nababanggit ko, ang sabi po kapag daw ang mga manggagawa ng Diyos ay ginagawa niya ang kanyang bahagi, ang mga pagtitipon ay nagiging mas interesante, mas kapaki-pakinabang at kapanapanabik. Kaya nga po, bayan ng Diyos, mga manggagawa ng Panginoon, atin pong simulan ang ating pong refleksyon at atin pong tingnan ang mahalagang mensaheng ating nasagap. I-share po natin, mga minamahal ko, at be a blessing. Okay. Thank you, Brother Dong, sa iyong pangunguna. God bless you. Po, magandang umaga po sa lahat. Ang lalim naman po ng Tagalog, kumbinsi. Parang kung hindi ka talaga Tagalog, mahirapan ka intindihin. Ano ba yung kumbinsi? Ang kumbinsi pala ay, Brother Marlon, ay yung ikaw ay naniniwala ng walang pagdadalawang isip. Yes. Ikaw sigurado na ito ang tama. Yun ang kumbinsi, yung hindi ka na nagdadalawang isip pa. So yun ang kailangan natin,
ang tayo ay makumbinsi na talagang ating, pero sabi nga, hanggat hindi natin nararanasan na kasama natin ang Panginoon, na hindi tayo makukumbinsi. Correct. Ano, yung kumbaga kumbinsi, panatag na yung sarili mo na iyon na ang tama. So, yun nga po, kailangan nating, sa bagay, si Job naman ay nung siya ay dinanas niya yung mga pinahintulutan ng Panginoon na siya ay maghirap at magkasakit, mawalan, hindi naman niya kailangan makumbinsi, sapagkat sigurado siya na hindi siya bibitaw sa Panginoon. Yun po, sa atin naman po ngayon, kailangan nating maranasan yung mga pagsubok na yan upang maranasan natin ng ating Panginoon ay sumasa atin. At paano po tayo makukumbinsi? Doon lang po sa mga karanasan na Correct. kasama natin yung Panginoon, yung karanasan natin sa Panginoon na tayo nagtagumpay. Yes. Yun po yung, doon lang po tayo nakukumbinsi, kasi ang tao, to see is to believe, Sabi nga, mas mapapalad ang mga sumasampalataya ng hindi nakakakita sa akin. Ano po? So may tanong nga po, sino daw po yung mas mapalad na mananampalataya? Yung mga tao noon sa Biblia o yung tao ngayon? Kasi noon tao sa Biblia nakikita nila si Jesus, pero hindi sila nanampalataya pa, Pero tayo ngayon ay salita ng Panginoon na lang nating nababasa sa Biblia, pero po tayo nananampalataya. Sapagkat bakit po? Sapagkat tayo po ay nakukumbinsi sa tulong ng banal na Espiritu ay nararanasan pa rin natin ang pagliligtas ng ating Panginoon sa ating pong bawat mga buhay. At ang ating pong mga panalangin ay sabihin na po nating madalas ay natutupad, nangyayari. At ating pong nararanasan ang kanyang mga pagliligtas sa ating buhay. Yun po, kumbinsido tayo na talagang may Diyos na buhay na sa atin po ay patuloy na umaakay at umaalalay. Ito pong morning devotional, 7-7 prayer. Tayo po inaakay ng Panginoon na kumbinsihin niya talaga tayo na andito lang ako mga anak at ako'y laging sumasa inyo. Yun po yung magandang nakita ko lang po rito na Brother Marlon. Sabi mo nga kanina, paano ka makakakumbinsi na ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan kung ikaw mismo nakikita sa iyo na ikaw ay ligalig na parang wala kang Diyos, Sa ating pong mga ugaling tao, ganun po talaga Minsan, nagsasalita, ako po yun nagsasalita ako pero kaya po minsan mga kapatid, ako po ay nahihiya na rin magsalita, yung mag-share po ba, pero hindi po dapat Kailangan i-share natin ito. Kasi po, minsan yung sinasabi ko ay hindi naman talaga po nakikita sa akin, inaamin ko po yan. Tulad po sa mga marami pong bagay. At yun po yung kinahihiya ko sa Panginoon. Salita ka ng salita dyan, share ka ng share, pero hindi mo naman ginagawa. Yun po para pong hindi nakakakumbinsi talaga na ganun ang ating gawin. Kaya po sana sa tulong ng banal na Espiritu, ako po'y nananalangin sa Panginoon araw at gabi na ako'y kanyang baguhin niya ng lubusan na aking mga gawa at gawi ay aking pong mapagtagumpayan na hindi ko na ulitin. Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat at maganda po yung ating pag-aaral na ito. Salamat po. Amen. Amen. And thank you so much mga kapatid, in advance sa inyong pong pag-share. Alam niyo mga kapatid, yung pong nabanggit ni Brother Dong, yung pong tayo po ay lumalaglag din doon, Lahat po tayo ay lumalaglag doon, yung minsan yung ating sinasabi ay hindi natin nagagawa o hindi lang minsan, madalas. Pero ito ay gawin po natin challenge kasi mahirap po na lagi nating sinasabing ganon pero hindi tayo nag-e-effort na mabago. Maganda po nating kinikilala yung ating kahinaan. Sa kasabay nun, atin pong titingnan ang kalakasan ng Diyos na siyang babago sa atin. Yun po, doon po magsisimula yung you recognize your weakness at yung pong tinitingnan at kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang mahirap yung hindi mo kilalanin yung mga pagkakamali at yung ating mga kinaan. Kasi paano ka gagamutin ng isang doktor kung hindi ka siyang sasabi
ng totoo mong sakit. Mga kapatid, di ba, nagigets po yung sinasabi ko? Kaya napakalaga po na atin pong i-recognize yun. Pero it doesn't end there, mga naman ko, no? Na kung saan ni-recognize lang natin na tapos na. Kasi tapos bukas ay gano'n na naman. Sinabi natin, hindi natin ginawa. Tandaan natin, ang sabi po ng Biblia, kapag hindi natin ginagawa, tayo daw po ay sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. At tunay nga na hindi natin nakikilala ang Diyos at hindi natin siya minamahal sapagkat hindi natin ginagawa ang kanyang sinasabi. Ngayon, anong sabi sa, ito po'y payo sa akin ng aking nanay. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo. Kaya nga sabi ng sa English na kasabihan, mothers knows best daw. Ang sabi niya ganito, anak Eka, sabi niya, kapag ka ikaw ay nangangaral, ito ay malaking responsibilidad sa iyo. Na kung saan dapat ang iyong sinasabi ay ikaw mismo ang sumusunod. At dapat sa iyong pagmemensahe, sabi niya, ito'y mula sa puso. Na ikaw mismo ang unang tumanggap na ikaw ay pinaniniwalaan mo yung mensaheng iyong sasabihin. Upang sa gayon, ito daw po ay magkaroon ng kapangyarihan sa mga makikinig. Tama nga naman mga kapatid, paano tayong paniniwalaan kung tayo mismo bunganga ng bunganga pero hindi natin ginagawa? Para lang po yun maalingaw-ngaw na trompetang walang laman. Mamamahal ko kung lagi pong ganyan. Kaya maigi po, mamamahal ko, na simulan na po natin, sabi nga ng Biblia, muli akin pong babanggitin, mga munti kong anak, huwag kayong maging maibigin sa mga salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kaya nga, back upan po natin yung ating pong mga sinasalita. At napakahalaga po, mga naman ko, yung sabi ni Brother Dong, sa atin pong mga karanasan, yan po ang nagpapatibay ng ating pong paniniwala sa Diyos. Na kung saan ay inaalala mo kung paano kanyang niligtas, inaalala mo kung paano ikaw ay kanyang tinugunan, at ayun po, nagdaragdag po yun ng ating panampalataya. At tayo po ay nakukumbinsi at hindi tayo nag-aalilangan na may dumating mga pagsubok, naintindihan mo na nung nakaraan ay ikaw ay kanyang pinagsanggalang, ay bakit ka panghihinaan ng loob? Mga mahal. Okay, thank you, Brother Dong. Okay, Brother Alan, sige po, go ahead. Magandang umaga po sa lahat. Narito sa ating pag-aaral sa araw pong ito. Happy Thursday po sa lahat. Mga kapatid, ang Panginoon ay nandito sa lupa. Pero ang nakakalungkot ay bibihira ang kumilala sa kanyang dakilang kapangyarihan. Oo, tama. Sila, nakakahalubilo nila. Pero siguro ay ang pakiwari niya ay pangkaraniwang tao lang din. Ganun pa man, sabi dito nakakalungkot dito, Brother Marlon, na sabi, he had declared, dito sa ating binasa, he had declared himself to be the Messiah, but the people would not receive him. Though they saw his wonderful works and marveled at his wisdom, he did not meet their expectation of the Messiah. Nakita na nila, mga kapatid, kung anong ginagawa ng ating Panginoon. Maraming bagay. Sabi nga, his manners, though gentle and winning, possessed an authority that inspired respect and awe. He commanded, and disease left the sufferer. The dead heard his voice and lived. The sorrowing rejoiced, and the weary and heavily laden found rest in his compassionate love. Ganun pa man, anong ginawa ng tao sa mga kabutihang ito? Hinampas, pinako sa krus, sinabihan ng mga bagay na hindi naman karapat-dapat sa ating Panginoon. Pong iniwan sa may isang palabas na kung saan merong isang lubid na nakatali sa isang Grand Canyon, ay may nakataling magkabilang lubid. At yung mga tao ay amazed na amazed doon sa ginagawa nung serkero. Nakatawid siya, pabalik-balik, at bibisikleta,
At ito na, nanguha siya ng karamatilya, wheelbarrow, at nanguha ng isang audience. Tara, sumakay ka. Walang sumakay. Walang naniwala na kaya ng serkero yung ginagawa niya. Kaya mga kapatid, ganun din po ang ating Panginoon sa kalagayan niya dito sa ating mundo. Sabi nga dito sa awit, isi-share ko sa inyo yung isang linya. He can turn the tides and calm the angry sea. He alone decides who writes a symphony. He lights every star that makes the brightness bright. He keeps watch all through its long and lonely night. He still finds the time to hear a child's first prayer. Saint or sinner's call and always find him there. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. Amen. Ganun po ang Panginoon sa atin. Ganun po ang kanyang pagmamahal. Ganun po ang kanyang pagsasalita sa atin. Ganun pa man mga kapatid, nakakatuwa din at hindi naman din lahat hindi naniwala, kundi mayroon pa rin mga tao na naniniwala at nananampalataya sa kanya ng panahon na yun at ng mga panahon po na to. At iyon po tayo mga kapatid, iyon po nakabihis sa atin. God bless us all mga kapatid and happy Thursday. Amen and amen. Thank you so much, Brother Alan. Alam niyo mga kapatid, ano ang makukuha nating aral doon sa sinere Brother Alan? Opo, nandun yung makapangyarihang kanyang mga gawa, yung mga milagro na kanya pong pinakita na po. Na pinalakad yung mga pilay, nakarinig yung mga bingi, nagsalita yung mga pipi, at nabuhay ang mga patay. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin sila naniwala sa ating pumalang Panginoon. Ano pong sinasabi sa atin ngayon? Ano pong sumbat sa damdamin o sibat sa atin? Makailang beses na mga kapatid ng Panginoong Diyos ay nagpakita ng kanyang milagro sa atin. Kung paano yung mga imposibleng bagay na parang tila hindi natin inaasahan na mangyayari, nangyari at atin po nasaksihan. Makailang beses na nasa kagipitan tayo ay kanyang isinalba at tinugunan ang ating pangailangan. Pero ang tanong, mga naman ko, makailang beses din natin na laging pinagdududahan siya. Kapag ka may dumating ng mga pagsubok, ating agad-agad nakalilimutan, ay oo nga pala, ako pala ay tinugunan ng Panginoon na hindi niya ako pinabayaan. No? Agad-agad, mga minamahal ko, ay ating nakalilimutan ang kanyang makapangyarihang gawa at ang kanyang mga salita na nung una tayo ay talagang naniniwala at ating pinaglalaban at ating pinangangalandakan. Ngunit kapag dumating ang mga pagsubok at kung ating susuriin, mas mabigat pa ngayong una na sinolusyonan ng Diyos kaysa ngayon. Pero agad-agad binibitawan natin siya. Alam nyo, po sa Panginoon, nakakahiya sa Kanya. Kapag sa tuwing ganito po ay ating inuulit-ulit yung ating kawalang paniniwala. Yung ating pong pinag-aaralang nakakabinsing kapangyarihan ay para tila ating nabibitawan agad. Kaya nga tama ang sabi po ng pagpapasimula ng taon, ito po'y ginamit ng ating pong pamunuan, yung salita mo natin, Sister White. Sabi niya, wala kang dapat na ikatakot sa hinaharap, malibang iyong makalimutan kung paano ka itinaguyod ng Diyos ng nakaraan. Yan po, mga namahal kong atin namang matutunan, yung ating pong alalahanin lagi kung paano ka ipinagsanggalang ng ating pong mahal na Diyos. Bakit ka matatakot? Samantalang nung nakaraan, ikaw ay kanyang pinagsanggalang at hindi pinabayaan. Bakit ka magkakaroon ng kagulumihanan? Bakit ka magdududa? Mga namahal ko, ba't ka mag-aalinlangan? No? Ba't ka mababalisa? Samantalang nung nakaraan, ikaw ay kanyang tinulungan at kanyang inaruga. Kaya, lagi po tayong mangawakan mga kapatid, At tayo po ay makumbinsi sa kapangyarihan po natin po mahal na Diyos. Okay, so ating binabati si Sister Edna Macodumpis Desperos. Good morning po sa lahat. At Sister Jennifer Casimo, magandang umaga po. At ganyan din po si Nanay Juanita Kabakungan. Good morning po. Happy God first morning everyone. God bless us all. At Sister Vilna Rolle, happy God first morning. At si Ate Tessie Lopez Aluber, God first morning. Good morning. God bless po sa lahat. Okay,
Yan po yung ating pong kabuuan, ang ating po, si Tita Gloria Garcia nga pala, yan. At kasama rin po natin siya. Good morning, yan. Good morning, Tita Glo. At ang sabi ni Sister Imelda, okay, mahaba-haba to, Sister Imelda. Okay, sabi niya po, ay ganito. Amen po, Brother Marlon, ang Panginoon siyang maging sentro, pangunahing prioridad ng ating buhay at hanapin ang kanyang kariyan at kalultihan at paong lahat ay daragdag sa atin. Sa tulong naman ng Spirit tayo ay kanyang ginabayan sa ating mga gawain. God is good all the time, and all the time God is good. Ang Panginoon tanggapin natin bilang tagapagligtas sa ating buhay. Maiksi lang ang buhay, sa nanasa ko po kapon, ako'y kanyang ginabayan upang huwag mapahamak sa BP na 17110. Nakasurvive sa tulong ng Panginoon. Wala po akong kasama noong nangyari po iyon. Akong nagsuko sa akin sarili. Ikaw ang bahala sa buhay ko. Panginoon, buti lang dumating si Brother Marlon. Ako'y kanyang tinulungan. Inasikaso, masakit ang ulo. At hilong-hilo. Parang nauupos sa kanila. Prayer is powerful. Kaya manatiling mananampalataya sa araw-araw na buhay upang huwag tayong mawaglit sa kaligtasan. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya lumakad po tayo kasama ni Kristo araw-araw na buhay. God bless us all. Yan. Thank you so much, Sister Imelda. And thank you so much sa ating pong mga sharers. At God bless po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong prayer time. Ang oras po natin 6:30 na. Thank you so much sa mga nag-share. Tayo po ngayon ay tutugon sa panawagan po na ating po Panginoon. Ito pong mahalagang bahagi ng ating pagtitipon. Ito po ang ating pong pagtugon sa kanyang paanyaya. Okay, so tayo po ay manalangin, mga minamahal ko. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa oras na ito, narinig namin ang iyong tinig. At gayon din ang pagkatok Diyos sa aming mga puso, gaya ng sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga po binubuksan namin ang pintuan ng aming pumabuhay at pinahihintulutan kayo at inaanyayahan na sige po, Panginoon, kayo po'y pumasok sa buhay namin. Hindi lamang bilang isang bisita, kundi pagharian niyo po kami. At kung ano man po, Diyos, ang inyong masumpungan sa puso namin na basurang aming kinikimkim, mga basurang aming hinahawakan ng aming pong mga magagaspang na mga pag-uugali, ang aming pong mga darling sins na naririto pa rin, na buhay at tumatalon at masigla pa rin kami, O Diyos, sa aming pong mga sarili ito, na hindi gaya ng sabi ng butihing apostol, I die daily, at akong ipinako kasama ni Kristo, at ang buhay ko na kinabubuhay ngayon ay kinabubuhay ko sa pamagitan panampalataya sa anak ng Diyos na sa akin na nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay dahil sa akin. Nawa, Amang Banal, kayo po ang siyang tumulong sa amin, na sa wakas ay amin pong tanggihan ng aming mga sarili, pasanin ang kanya-kanya naming krus, at kami nga po ay maging masunurin na sa iyo. Ama, sa ganang amin, hindi namin kayang gawin. Alalahanin niyo po ang aming pong kalagayan na kami po'y gawa sa putik. Madali kaming mabasag, madali kaming madurog, sabagkat kami po ay madaling matukso at magkasala. Ngunit nawa sa pamagitan ng iyong lakas ay magkaroon kami ng pagtatagumpay. Sa mga aral na iniwan sa amin ng aming pong Panginoon Jesus, ito po ay aming pong lakaran. Ito ay aming pong ikapamuhay, sapagkat ipinakita niya kung papaano ang pakipagtulungan sa inyong kapangyarihan, O Diyos. Ang aming pong willingness, ang aming pong pagpapaubaya, kasama ng iyong pong kapangyarihang bigay, ay itiyak na pagtatagumpay ang kasunod. Bayan ng Diyos, alalahanin niyo po, nauna ng tagtagumpay ang ating pong kapitan ng kaligtasan. Kaya kayo po ba'y magdududa na kayo din ay pagtatagumpayin niya? Mga kapatid, huwag mabalisa sa inyong kakainin at sa inyong inumin at sa inyong bibihisin. Tingnan ng mga ibon sa langit. Sila po hindi nag-aahasik, hindi po sila umaaning, ngunit hindi sila nagugutom, sapagkat sila'y pinapakain ng inyong Ama na nasa langit. Higit pa bang mahalaga ang ibon kaysa sa inyo? Kayo po ay kanyang pinagbusan ng buhay. Ang dugo niya ay dumaloy sa krus ng Kalbaryo, alang-alang po sa ating pong ikaliligtas. Kaya nga po, gugutumin ka ba niya? Alam ng ating Ama ang inyo pong pangailangan at handa siya itong ibigay. Kulang lamang po tayo sa tiwala. Kulang lamang po tayo sa panampalataya, sapagkat tinatanggap natin ang ating pinananampalatayanan. Ang ating pong Diyos
Ang kanyang kapangyarihan ay hindi po malilimitahan. Ito po ay handa niyang ipagkaloob sa what is sa atin ang kanyang mga blessing. Bakit tayo nagkukulang? Sapagkat kulang ang ating panampalataya. Ang wika ng Biblia, ang humahanap ay makakatagpo, ang kumakatok ay pagbubuksan, ang humihingi ay bibigyan. At ang wika ng ating Panginoon, kaya hindi nyo tinatanggap ay hindi nyo hinihingi. At sa ating paghingi, ang sabi ng banal na kasulatan, ay kinakailangan po nating panampalatayanan. Walang puwang ang pagdududa at pag-aalinlangan, sapagat wala tayong aasahang mabuti kung tayo po ay nag-aalinlangan para lamang tayong inaanod sa alon ng dagat, na kung saan tayo ipadpad ay doon tayo. Kaya kailangan po natin tiwala, mga minamahal ko. Kaya bayan ng Diyos, sapagkat kayo tumugon. Inuuna nyo ang ating pumal Diyos, tanggapin nyo po sa inyong paghayo ang pagpapala ng Ama, ang basbas, biyaya at pag-ibig na anak, at ang kapangyarihan, pag-ingat, patnubay, gabay ng Banal na Espiritu sumatig lahat ngayon at magpakailanman. Umaya kayo na tinugon ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Umaya kayo na kayo po'y pinagaling ng ating Panginoon. Umaya kayo na kayo po'y pinayapa ng ating mahal na Diyos at binigyan kalakasan at kaaliwan. Ang lahat po ito ay atin ang tinanggap sapagkat dalangin sa matawag sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and Amen. Good morning sa inyo po. Amen. Umaga po sa lahat. Happy po, Elder. Ayan, magandang umaga sa lahat. God bless everyone. Shalom and miss pa mga kapatid. Bye-bye po. See you mamayang gabi sa ating pong 777 prayer by God's will. Bye-bye. Miss pa mga kapatid.